Sa kabila po ng issue na anytime na raw arestuhin na itong si Duterte ng ICC, no? At manlalaban daw ito kung isi-serve ang warrant of arrest. Abay si Trillanes, as expected natin ito, best friend ito ni Duterte, gusto niya, inuutos niya, o hindi naman utos, kasi wala naman siya karapatang utusan ng Philippine National Police, no? Hinihimok, sige, that's the term, no? Hinihimok ni Trillanes itong PNP na kumpiskahin na, tanggalan na po ng barel itong si Duterte. Kasi siyempre, kung manlalabang ka, armado ka dapat, di ba? So, yan ang assumption. Hindi 5, hindi 10. Hindi 5, hindi 10 lang. Ang ano ito, army, private army ba yan o security ni Duterte? At lahat yan may mga barel, ka-coffee. No? So, ang gusto ng Trillanes sa PNP, kumpiskahin itong mga lisensya ng barel ni Duterte, no? Amid Mindanao secession threat. Kasi ibang usapin pa ito, no? Ibang usapin pa sa ICC na pwedeng magamit itong arms na to para labanan itong aresto sa kanya mula sa ICC. At yung isa pa, yung secession threat niya na ihiwalay itong Mindanao sa Pilipinas, no? Kasi baka eventually mag-lead into rebellion or kung ano man ka-coffee sedition or whatsoever, no? So gusto ni Trillanes, tanggalan na ng lisensya o kunin ang mga baril ni Duterte, which I think is impossible, no? Hindi mangyayari yan. Kasi mayor ng Davao ang anak niya. Kanino ba nagre-report ang mga police dyan sa Davao, di ba? May executive power ang mga alkalde. So nagre-report din dyan sa mayor. So iaanaw ba yan ng kanyang anak? Siyempre hindi, di ba? Anyway, ano lang ito, nangangarap lang dito si Trillanes, no? Tingnan natin. Former Senator Antonio Trillanes IV, once former Duterte, stripped off his high-powered guns following his contentious call for Mindanao to separate from the Philippines. Gulo yan. Kung tatanggalan mo ng lisensya kanyang mga baril at kukunin mo, ano tingin mo sa kanya? Rebelding grupo. Wala pa sa ganung punto, ka-coffee ha. Pero dati sila sabi na hindi mangyayari yung punto na yan. Pero as of the moment, wala pa tayo sa ganyang sitwasyon. According to Trillanes, the police must take immediate action to revoke Duterte's gun licenses and confiscate them. Over his cancel Duterte's gun licenses and confiscate his firearms. Under what basis? Diba? We have to be fair din. We have to be, tawag doon, maging patas din tayo ka-coffee sa kampo ni Duterte. Anong basihan mo? Bakit mo ika-cancel ang lisensya ng kanyang mga baril at kukumpiskahin mo? Siyempre, you have to file a complaints, support you with evidence yan para kumilos dito ang PNP. Itong gusto mangyari ni Trillanes, expected natin na gagawin niya kasi una, best friend niya, no? Matalik na kaaway niya itong si Duterte. No? Pero anong basihan? Kailangan din natin ng basihan dyan. The former senator believes that Duterte remarks are already tantamount to inciting to sedition or secession. Sabi nilang experts, yung sinabi ni Duterte, initial statement niya dito, hindi pa nakakabahala, no? Pero yung mga susunod na moves, nakakabahala na. So magkaiba yan, ka-coffee, no? Pero dahil wala pa tayo doon sa second phase na yan, hindi pa magagawa itong kagustuhan ni Trillanes. Basic lang ito, ka-coffee ako, hindi naman tayo miyembro ng police, no? Pero kailangan natin ng batayan. Bakit mo tatanggalan ng lisensya o kukunin mo yung mga baril na nakarehistro sa kanya? Dapat kansilahin na ng PNP ang mga gun licenses at confiscate ang 364 na high-powered firearms ni Duterte dahil ito ay nag-i-incite sa sedition at secession na. Trillanes said in a ex-post on February 7. Dami nito ha, 364 ha. In seeking the seizure of the former leader's firearms, Trillanes raised concern that Duterte's arsenal might be used against the government. Malinaw, ka-coffee. Totoo naman siya. May point siya dyan. Pero under what basis nga, di ba? Kasi sinabi nga rin ni Senator Bongo, hindi ito papahuli ng buhay. No? Manlalaban ito. Malamang nagagamitin pa ang mga baril na yan laban sa gobyerno. Addressing an anti-charter change rally in Davao on Jan 28, Duterte threatened to lead efforts to form an independent state of Mindanao. Pero yun nga malabo pa nga ka-coffee, no? Kasi if ever na meron siyang moves na mag-lead into talaga rebellion, no? O magkakagulo dyan sa Mindanao, just sa time na pwede mo nang arestuhin yan or kung ano man ang reserve mo dyan. Pero sabi nga ng mga eksperto sa legal, wala pang dapat ipangamba dito at kinakailangan pa siguro yung mga next moves, yun ang nakakabahala. As of the moment, syempre, monitoring pa lang naman yan. And definitely, dahil sa nabitawang statement na ni PRRD, hindi na lang talaga magpapakakampante talaga ang gobyerno ng Pilipinas. Diba? Ang AFP, ang PNP, ang ibang Intel, ka-coffee, syempre nakamonitor na rin yan.
Pero ang tamay tayo ka-coffee sa ano magiging development dito, itong panawagan ni Harry Roque, expected naman natin yan, pero wala pa pong batayan, di ba? Unless makahanap siya ng matibay na batayan para mag-file siya ng kaso at suspendihin ka-coffee itong tawag dito, suspendihin itong mga licenses na nakapangalan po kay Duterte. Si Harry Roque ay pinangalanan po niya, no, itong si Trillanes daw bilang isa sa complainant to dyan sa ICC. Yan, pinangalanan niya yung kakahapon sa ka-coffee sa kanyang live stream, no, na isang araw itong si Trillanes sa complainant, no, naghain po ng kaso laban kay Duterte dyan sa International Criminal Court. One Piece Mower TV, sana manlaban siya para mamatay siya. Yung uubusin sana ang isang full pack gear na bala sa kanya. Ang problema, One Piece, no, pag nangyari yan, may mga, ano yan, may mga casualties din yan. Mga tawag dito, collateral damages ka-coffee, no? May mga madadamay at madadamay dyan. Lights Ruel, illegal ang number ng firearms ni Duterte. Sabi mismo ni Duterte, nasa 500 ang high-powered guns niya sa bahay. Actually, hindi natin alam yung exact figures niyan. Baka more pa, ka-coffee, no? Pero we don't have proof. So, kasi kung meron, pwede kayo mag-file ng kaso dyan. To be fair lang, kasi yan din ang panawagan natin So, sa tuwing binibira nila si PBBM, no? Para fair din, consistent din tayo. Camille Rabor, happy viewing po sa inyo. Kay Shofi, happy birthday kay Dinosaur Sir, Juan Ponce Enrile, long live, 100 years old na siya. Ka-coffee. Yung ba birthday niya, ka-coffee? Hindi ko alam ha. Pero ang tanda na ni ni Enrile ha, if ever 100 na siya. Kaya po 99 pa lang. Ricardo Gonzales, si Duterte, nagpapagamit yan sa Dilawan, parang si Pacquiao daw. Kay Lori Mamawag, sa rally niya, sa 500 daw baril niya. Hindi lang yan ka-coffee, no? Medyo marami-rami pa yan ka-coffee. Yun lang undeclared, pero may mga undeclared kapuya. Pero you don't have proof, di ba? Viola Manloktaw, happy viewing po sa inyo. Kay Clay Claveria na sa Facebook, kay Arturo Paano, shoutout po sa inyo. Romsky Dax, oy, nakikinig sa atin. Nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Yung mga ka-coffee natin na hindi pa po naka-follow sa ating Facebook page, yan, pasuyo na lang ka-coffee. Click lang po yung follow dyan sa Facebook, yan, nasa kaliwa kanan ba yan. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe. Sige, kuha na kayo na yung kape at let's move on ka-coffee sa ating next topic.